Tama sila, oh. Dito po tayo lang, sama-sama po tayo dito. BBM Duterte. Wala po yung init, baliwala po yan para po sa ating mga sinusuportahan dito at may malasakit po. Baliwala po yung pagod, init, gutom. Ganun po tayo ng suporta, di ba? Lahat po tayo, voluntaryo, di ba? Ano, sigaw? BBM. BBM tayo. Sino po yung nagugutom doon? Tari-tari tayo. Sama-sama po tayo. Para po sa ating aspirante sa pagka-Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Anak po ako ng magsasaka. Ang amin pong bukid ay model ng Masagana 99. Lagi po nila sinasabi, mahigpit nung panahon ng martial law. Hindi po. Kasi tahimik nga po, lalo na sa amin na nakatira sa gitna ng bukid. Kaya, hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Kumbaga kami po, martial law baby. Pinanganak po ako 1968, 1972, nang idineklara po ang martial law. 1986, nakamayan ko pong mismo ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nung panahon ng EDSA, ang tatay ko tumulo ang luha. Hindi ko alam bakit. Sabi niya, nalulungkot ako dahil umalis ang Pangulong Ferdinand Marcos sa Pilipinas. Pero masaya ang puso ko dahil walang dumanap na dugo nang siya ay umalis. Alam mo ng martial law, isang utos niya lang po sa kanyang chief of staff. Barilin ang lahat na nagrarally. Wala pong magagawa yung mga nagrarally na yan. Pero ganun, ka-peace-loving people ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Unang takbo po ng ating Senator Bongbong Marcos, na-interview ko po siya sa Oriental Mindoro. Ngayon, how I wish na siya po ay manalo. At kung kami po ni Mamini ay susuportahan nyo rin sa mga taga-Coron, aakyatin po namin siya doon sa Malacanang. Ipaparating namin ang mensahe ng mga taga-Coron, ang pagmamahal ng mga taga-Coron sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwede na po natin siyang ikampanya. Dahil ngayon po ay panahon na ng kampanyahan sa national position. Sa amin po, mga kandidato sa lokal, hindi pa po kami nangangampanya. Pero, nagpapakilala na po kami. Si Mamimi, number 1 yan. Ako po, hindi pa nangangampanya. Pero number 4 po ako sa balota. Huwag po natin kalilimutan ang ating presidente, Bongbong Marcos. Maraming salamat po. BBM! Nangihina na talaga. Okay yun po, maraming salamat po. Ganun din po, nais ko rin pong batiin po. Yung Gino, nakita ko dito eh. Kagawad Gino. At ganun din po, yung aming barangay Kagawad, San Salvacion. Si Kagawad Victor Noble. Noble. Well, andyan po. Kagawad, maraming salamat po sa inyong suporta. Okay. Maraming po sana sasama sa amin, kaso lang meron pa po silang mga ibang dahilan po. So hindi po natin sila kayang pilitin. So, gutom na po ba talaga? Una sa lahat, taos puso po ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Dahil nakarating kami na maluluhati rito at nakita namin kung paano kainit nyo sinasalubong. Kahit na sabihin natin na mainit, andito po kayo. Sabi nga kanina, ng ating MC, yung gutom ninyo, pupunuin ko naman po ng nais ipahatid sa inyo ni BBM at ni Atty. Gadon. Kaya po hindi nakarating ang ating mahal na Atty. Gadon at ang ating chairman, no, bilang kanilang spokesperson at kumakatawan ng Marcos Volunteers Movement Alliance, ay nagkaroon po talaga ng direktiba galing sa itaas ng UNITEAM na hindi na po pwedeng lumabas mag-isa o umikot ang sinumang kandidato. Dahil po sa lakas ng volume ng dating ngayon ni Atty. Larry Gadon, hindi po may iwasan na kainggitan na rin po siya. No? Kaya nga, sabi niya sa akin, actually, advisor, ikaw na ang pumunta, ipaliwanag mo
At ang puso ko naman ay patuloy na isusuporta rin sa kanila kung sakaling siya ay makakaupo. Ibibigay niya ang anumang bagay na kaya niya. No? Sabi nga, bakit po natin kailangan si BBM? Sabi niya, dahil po si BBM ang nakikita nating nag-iisang pag-asa ng ating bayan. Bakit po? Kasi po, si BBM ay 64 years old na. Kapag po pinalagpas pa po natin ang pagkakataon na hindi po natin siya tinulungan, mahihirapan na po tayo talaga dahil ang bansa po natin ay lugmok na. Nakikita naman po nyo sa TV kung paano siya binabatikos, kung paano siya inilalaglag, kung lahat ng paraan ginagawa na, pero lalo pong tumataas ang rating ng ating aspirant na si BBM bilang Pangulo. Sana po, yung paghihirap niyo pong ito, ituloy-tuloy po ninyo. Hindi lang po para sa kanya, para rin po sa ating Vice President na si Sara Duterte. Kasi po, yung dalawang punguan pag nagtandem, mas madali po ang magagawa at mailalabas nilang mga proyekto, mga hinaing na mailalapit natin sa kanila. Siyempre po, ganun din kay Atty. Larry Gadon. Si Atty. Larry Gadon po, isa po yan sa mga very supportive na kay BBM. At siya rin po ang Legal Counsel, National Advisor ng Marcos Volunteers Movement Alliance. Siya po yung kasama ko doon sa parks ng Marcos Volunteer Movement Alliance. Alam niyo po ba, kanina pagdating na namin, pinost ko po kagad yung ating dating nagpapasalamat ng lubos at may chat sa akin dito. Kaya nga, iparirinig ko po sa inyo ang pagbati na ginawa ng chairman, magkasama sila ng Atty. Gadon. Nais kong maski dito man lang maipaabot sa inyo ang kanilang mensahe sa lahat ng mga taong sumalubong, sa mga taong lahat na nagtiis dito, sa mga taong sumusuporta mula Busuanga, dito sa Coron. Napakasarap po at napakainit ang pagtanggap nyo. Bali wala ang init, siguro kahit maghapon akong tumuyo rito at magsalita, kung ganyan naman po ang makikita nating suporta, kahit sino pong politiko, hindi po maiinit at mawawala ang kanyang pagod. Marinig ko po sa inyo ang sinaang pagbati at mensahe ng ating chairman, no? At ang nais niyang maiparating sa inyo. Movement Alliance ng Palawan Chapter, ating regional coordinator, mga provincial coordinator at mga municipal coordinator at ang ating mga chapter leader at ang ating mga volunteers. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagkikiisa ninyo sa MBMA. Pasensya kung hindi po ako nakarating dahil nandito po kami sa Ilocos para samahan ng ating Presidente Bongbong Marcos at ang ating senador si Atty. Larry Gadon at ang ating party list si UFCC party list, ang Filipino Consumers and Commuters. Hindi po ako nakasama pero andyan po ang ating probinsya ay national advisor ng MBMA si Carlito Silvano at ang ating regional advisor na si Cesar Espargosa. Sila po pinadala ng ating MBMA National para samahan kayo sa inyong karaban at ako ay nangihingi ng pasensya dahil kailangan samahan ko ng ating Presidente BBM at ating Senador Atty. Larry Gadon dito sa Unity Caravan dito sa Ilocos Norte. Maraming salamat po sa inyo at sama-sama po tayong babangon muli. Ingat po tayo lahat at darating araw na magkikita-kita pa rin tayo. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Palakpakan po natin, ha?
Kanina po, pagbaba pa lang natin, ano na po ako sa kanya. Kaya sabi niya, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng bumubuo ng event na ito, taos puso kaming nagpapasalamat dahil hindi mabubuo ang ganitong sitwasyon kung wala po kayong pagkakaisa. Kaya nga, ang laging sinasabi ni BBM, magkaisa tayong mga Pilipino para sa panibagong buhay, para sa panibagong bansa at sa pagsulong ng ating komunidad. Kaya mabuhay, palakpakan po natin ang ating aspirant presidente, ang ating vice president, ang ating tumatayong advisor at tumatakbong senator na si Atty. Larry Gadon. Tapos puso ko pong inilalapit sa inyo, no, si Atty. Larry Gadon, kasi siya po ang isa sa mga talagang lumalaban at maaaring gumawa ng mga batas na pwedeng para po sa ating mahihirap. Sabi nga, yung mga batas na na-submit, no, noong mga panahon, kung sino man ang nakaupo, na-submit pero hindi na isabatas. Hindi na pala na-implement. Sa kanya po, ang sabi niya, ibababa niya ang kanyang sarili sa lahat ng lugar, maging sa mga baryo. Sisikapin niya na magkaroon po ng magandang kinabukasan ng mga ating estudyante dahil siya po ay nakipag-coordinate sa mga vocational school. Sa Maynila po, 260 vocational school sumusuporta sa kanya dahil gusto niya po kanyang i-promote na yung vocational school po ay magamit bilang skill. Isa sa batas niya po yan. Kasi sa atin po, nurse, makita nyo, magagandang engineer, o midwife, pero ang inikinalalabasan, caregiver sa ibang bansa. Ang nais niya po, i-promote kung papaano ang mga vocational school, magkaroon ng mga kumpanya sa maliliit na bayan, upang doon po talaga makapagtrabaho at hindi na po para mga ibang bansa. Kaya, sabi nga po ni Atty. Gadon, bago ako pumunta rito kagabi, nag-uusap po kami, ipaabot ko ang kanyang mensahe na ang anuman, ang nais ninyo, dahil meron pong MBMA na rito sa pamumuno ni Ma'am Mimi Abrojena bilang provincial coordinator, ay madali ninyong mapapaabot sa tulong po ng MBMA. Palakpakan po natin ang MBMA sa mga narito na member po, no? Salamat, maraming salamat. Ganun din po sana, hindi pa po kampanya ng lokal, pero akin na pong ina-advance, no? Magaling na leader, magaling bumuo ng isang bagay para sa aktibidades, no? Importante po natin yung ating kumakatawan dahil mas madali rin pong may papaabot kung may mga proyekto, lalo na po yung mga nasa mga isla, no? Hindi nyo po na itatanong, dati rin po akong na-assign dito. 1995, numaasa niya ako dito bilang intelligence officer ng Maritime Group. Yung bakbakan po sa Tanay, kami po yun, ng 1997. Nakita ko po yung mga isla, talagang hindi po talaga minsan na pag-uukulan ng pansin. Pero sa pamamagitan po ninyong mga leader, na kayo'y kumakatawan, at sa mga membro ng MBMA, ang tangi kong may papangako bilang isang national advisor, iparating ang inyong mga kahilingan, ipaabot ang nararapat at naidala kung ano man ang tulong na manggagaling sa nasyonal. Dahil ang MBMA po ay Marcos Volunteers Movement Alliance, isang organisasyon na kumakatawan sa mga mahihirap. Alam niyo po ba ang MBMA? Ang MBMA po top-notcher ngayon, Region 1 to 13. Lahat po ng proyekto sa mga bayan-bayan, pinapanik po namin maski bundok. Makuha lang po namin kung ano ang pangangailangan ng tao. Sabi nga po, hindi lang po tayo magsasama-sama ng dahil sa eleksyon. Ang MBMA po, tapos na ang eleksyon, andito pa rin po tayo. At handa po kami na iplano, igawa ang mga kahilingan ng nasa ibaba, tulungan ang tinig ninyo papalik sa taas para po mapansin maski sa ang sulok ng Pilipinas, maging kayo po ay nasa isla. Maraming salamat po at magandang tanghali. Alam ko po, pare-paras na po tayong gutom, pero ang gutom ay nawawala kapag tayo po ay nagkakaisa kay BBM! 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 Maraming salamat po sa inyong lahat. So po, tuloy ko po magsasalita. Yun na po, coordinator po ng Bayan ng Busuanga. Ma'am Iba? Magandang hapon po sa inyong lahat.
Maraming salamat sa mga kababayan ko sa Busuanga na nagbigay ng kanilang oras upang makarating dito sa pagtitipong ito, at nagpapasalamat din ako sa ating mga bisita. Unang-una, gusto kong ibahagi sa inyo dahil ako nga ay martial law baby din. So ako ang magpapatunay kung ano ang buhay namin noong martial law. Noon po kami ay nakakapasok sa Malacanang, nagpipicture taking pa kami noon, nag-excursion kami doon. Bukas po yon dahil sila, ang Malacanang ay bukas noong mga panahon na yon. Isa pong personal experience ko din nung martial law na sinashare ko parati. Ako po ay nag-aaral sa University of Santo Tomas. Ako po ay nahuli ng jaywalking. Ilan po kaming hinuli dahil sa jaywalking. Alam niyo ang ginawa sa amin, inipon kami sa isang tabi. Ang parusa namin, pinakanta kami ng Bayang Magiliw. At kami ay pinakawalan. Yun lang po, upang ma-realize namin ang aming kamalian dahil irresponsable kami. So simula noon, tinandaan ko na maging responsable. Isa pang halimbawa, noong ako ay nag-aaral sa kolehiyo, bago po makarating sa Maynila, lahat po ng bayan ay dinadaanan namin nag-stop over. Mahirap po noon. Pero dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos, isang araw po habang ako ay natutulog sa bus dahil mahaba ang biyahe, ako po ay nagulat dahil dire-diretso na. May highway na po, South Luzon Expressway, dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos. Marami pa pong kwento yan. Mga ospital, mga eskwelahan. Noon po, napakarami ng Marcos type building. Ang tawag namin doon sa mga eskwelahan na yon ay Marcos type building. Ngayon, hindi ko na po pakakahabaan. Pero ako po, ang pamilya ko ay malapit na kamag-anak ni Ferdinand Marcos. Dahil ang aking biyenan, yung biyenan kong lalaki at biyenan kong babae ay taga Sarat, Ilocos Norte. Pero ako po ang magpapatunay na wala po doon na kamag-anak incorporated. Ang aking pong biyenan na lalaki ay Ketulio at ang biyenan kong babae, magkababayan sila ay Edralin. Si Lola Josefa po ay Josefa Ketulio Edralin. Ngayon, meron pong biruan noon sa aking biyenan na Mary Lou, pangalan ng biyenan kong babae. If I were you, ako ang reyna ng mga smuggler. Wala po noong, wala pong ganon. Wala kaming kamag-anak incorporated kami kasi po, kaming mga Ilocano, kami ay masisipag. Ngayon, ipinagpapatuloy ko po, kami po I am here in Busuanga by choice. Pinili ko na maging taga-Busuanga at malalaman po ng mga taga-Busuanga sa maliit na bagay. Kung ako ay maibibigay, ibinibigay po ko po yun sa abot ng aking kakayahan. So, yun lang po. At marami pong salamat sa inyong lahat na nakisama sa ating mga taga-Busuanga at sa mga taga-Coron. Kung meron po kaming maitutulong sa inyo, sabihin niyo po lamang at kami po ay maganda ang unity sa Busuanga. At masasabi ko po sa ating mga bisita, ako po ay may maliit na hanap buhay. At sa aking maliit na hanap buhay, tinatanong ko, sino ba ang inyong presidente? Ay nakakataba po ng puso. Dahil BBM po ang kanilang sinasabi. Dahil sa mga isla. BBM. At haba po sa daan namin papunta dito. BBM. Nagsasign po kami ng sign pa ito ni Ferdinand Marcos Peace kasi ito noon Victory and Peace. Ganyan po. Nakakatuwa po. Ngayon, sana po ay makarating sa atin sa itaas ng suporta ng Busuanga at saka ng Coron ay nakay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Salamat po. Magandang hapon. Okay ba? Maraming salamat po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating mga panauhin na galing pa po ng Manila. Sir, welcome po dito sa Coron at binabatay ko rin po ng magandang hapon yung ating mga kapatid. Nagmula pa sa Busuanga, napakalayo po ng biyahe nila pero pinakita nila yung init at pagmamahal po para sa ating aspirant President Bongbong Marcos. Ako po ay isa sa municipal leader po from KBM Coalition Bongbong Marcos dito po sa Coron. Support po ako at ang aking buong mga kasama, mga leaders po na narito po ngayon, umatin po sila. Yun lang po, ako po sa Edgar Reyes, tumatakbo din pong Sangguniang Bayan po dito sa Coron. Thank you.
mga leader po, yung mga coordinator natin. Sa bayan po ng Busuanga, coordinator po ng bawat barangay, pakipunta lang po dito sa harap. So kung sino po sir yung mga nandito, ito po yung mga napili po naming mga officers. Mga volunteer po lahat yan, malalayong lugar po pinanggalingan. Pero para po sa kaalaman nyo, ngayon lang po kami nagkita-kita ng sabay, puro GC lang po ang aming usapan. So pinapakilala ko po sa inyo lahat ang officers and organizers ng Solid BBM, Coron, Busuanga. Magandang hapon po ulit. Ito pong ginawa po nating activities ngayon ay isa po sa pagpapatunay ng legalidad ng Coron, Palawan Chapter, Busuanga bilang isang miyembro ng at mga leader ng MBMA, Marcos Volunteers Movement Alliance. Sa araw na ito, kayo po ay manunumpa sa tungkulin bilang isang miyembro ng MBMA. Inyo pong itaas ang inyong kanang kamay. Akin pong babanggitin. Sabihin niyo po ang inyong plan at kung anong area po kayo coordinator. Pakitaas ang kanang kamay. Panunumpa sa patungkulan. Ako si hinirang bilang ng Marcos Volunteers Movement Alliance ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayanan ang mga tungkulin sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng aming samahan. Tunay na mananalig at tatalima ako dito na susundin ko ang anumang batas at legal at direktong pinaiiral ng mga sadyang tinakdang may kapangyarihan at kusa akong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang pasubali. Kasi na ako ng Diyos, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Congratulations po sa mga new member. Sabi nga po, hindi tayo lang sa umpisa, tuloy-tuloy po yan habang po ang MBMA ay kasama ninyo. Okay, maraming salamat po sa ating mga... Smile. Isa pa rin po, isa pa. Okay, sir. Maraming salamat po sa lahat po na nakinig po sa ating mga motorcade mula Busuanga hanggang daan po ng Coron. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng mga volunteer. Hi, ma'am. Peace. BBM. Yeah. Hi, bye. Thank you. Diyan po nagtatapos ang motorcade na ginanap dito sa Busuanga at Coron. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumama at nakiisa ngayong araw na ito para sumama sa motorcade ng Busuanga at Coron. Magkita-kita tayo muli sa Tangay TV. Bye-bye.